HV de la Costa yung kanto na yon, Liviste Street naman to. Pag diniretso mo at kumaliwa ka sa dulo, Ayala Ave na ang tumbok mo. The 8th cut is the deepest. Ayan yung menu for you to review. Si Miss Joan nga pala nag-asikaso sa amin. Kasama namin mga kaibigan ko sina Marel at si Mel. Ako ang nagkumbinsi sa kanila na dito kumain kasi may gusto akong subukan. Yan lahat ang inabot namin. Oh, nagkalapagan na. Lemonade para sa akin. Yung chicken wings ko na ilapag na rin. Wala silang pag-gloves kaya hugasan natin ang kamay natin. Itong moza nuggets nila bukod sa mozzarella may cheddar na kasama. Red pepper ranch yung sausawan, maayos naman. For reference, hawig to ng shakey's yung mozzarella sticks nila. Itong skinny fries nila akala ko payat talaga, regular sized pala. Pag nag 8 cuts ka, dapat mong matikman tong onion rings nila. Ito pa rin ang pinakamasarap para sa akin. Ang consistent, kung ano yung lasa niya nung una at huli ko siyang nakain, nung pagkakataon na yan, ganun pa rin. Kung hindi ka mahilig sa onion rings tulad ko, baka mabago rin isip mo nito. Yang chicken poppers gustong gusto ni Chiclet kasi hindi raw malitid. Yang spaghetti nila nakakatuwa kasi unang subo mo akala mo matabang, pero nasa dulo pala yung linamnam. At eto na ang aking ipinunta. Mga kaibigan, ipinakikilala ang barbecue bacon butter wings ng 8 cuts. Not a bad thing, just for comparison, yung laman nito, singtigas ng sriracha wings ng Yellow Cab. Sa 310 na piraso, mas mura sa Army Navy at Yellow Cab to. Mas mura, pero mas maliit yung mga piraso. Dahil may barbecue powder, akala ko aagaw yun sa eksena, hindi pala. Unang kagat mo, richness agad ng butter ang re-rehistro, na mabilis namang sisigundahan ng pagka-savory ng bacon. Ang top-notch talaga ng bacon-butter combination. Yung barbecue powder, for added kick yung pinaka naging contribution niya sa dish na to. Masarap. So far, sa lahat ng mga natikman ko, ito ang pinakalasang sopistikado. Pero wag ka masyado maengganyo. In my opinion, for sharing to, banayad lang ang kain siguro. Yung butter kasi mabilis na babalot sa dila. Kaya pag naparami, baka maumay ka bigla. Umorder din ako niyang Hangover 2.0 nila na burger. Ang mali ko, nilagay ko sa ibabaw yung natirang bacon butter na may barbecue powder. Kaya yung mismong dapat na lasa ng burger, na overpower. Pero nung moment na yan, meron ako na-discover na malaki ang role ng tinapay sa overall experience ng burger. In my humble opinion, over sesame seed buns, mas masarap kung brioche ang gagamitin. Parang SNR at Tropical Hut kasi yung tinapay na gamit nila. Pasintabi, pero parang fast food lang din kasi. But then again, ultimately, it all boils down to your personal preference. And speaking of preference, type na type ni Chiclet yung cookie nila. Yang order ng dessert, naubos niya yan mag-isa. Magkakaiba man kami ng panlasa, ang importante, nagkita-kita. Oh, natapon? Nyarap!